Ako si Milan, malakas mag-trip, kaya tara, mag-trip tayo. Let's go! Meron pala tayo mga bisita ngayon, mga estudyante galing sa Emilio Aguinaldo School. Mag-interview daw sila, gawa nga na meron daw silang project. Siyempre, G naman tayo dyan. Sakto-sakto, may ginagawa tayo rito para kahit pa paano malibang-libang tayo habang nagwa-water change tayo ng aquarium natin. Galing din daw sila sa ibang mga tropa natin, nag-interview rin daw sila doon. And then tinuro rin tayo, kaya eto, pinuntahan din tayo ng mga estudyante rito. Palag-palag naman din tayo, basta malam naman natin sasabihin na. Buti na lang din at inabot nila ako dito na may ginagawa kasi kakatapos ko lang nito halos mag-edit, maliligo na dapat ako nito, naalala ko lang nito, magwa-water change pa pala ako kaya hindi na muna ako naligo agad. Ng mga sunog po sa tent. Kadalasan na nangyari talaga rito, electrical talaga. Sunog naman, puro di mo naman masasabi agad talaga yan, hanggang di pa na yung investigan. Unattended na mga gawain, nari, magluluto, iniwan. Sa'yo na, bukod sa electrical ay mga pagluluto, tapos mga naiwan na charger, electric pa na minto. Kasama rin po yung mga illegal jumper. Yan, isa rin yan sa mga problema natin. Kaya yung electrical talaga isa sa mga problema natin. Gaano po kaya katagal bago kayo makarating sa lugar ng sunog? Depende sa layo, syempre. Alam niyo naman, may mga malalayo tayo tinatakbang. Pero pag malapit-lapit lang, kunyari, may mga bawat lugar naman yan, may mga kanya-kanya ng bombero. Less than 5 minutes ka na pumunta agad. Like kagaya dito sa amin. Sa Tondo, bawat lugar dito, alas may mga volunteer na bombero eh. May mga problema po kayo na na-encounter po kaya po traffic or masikip po? Madalas talaga yung traffic talaga. Normal na sa atin sa Pilipinas yan yung traffic. Normal na problema na yan wala sa traffic. Pero syempre, diskarte na lang din ng driver. Kung maalam sa daan, kung talaga agresibo, kaya naman mapadali kahit traffic. Malaki din po bang sagabal po yung mga ano po? Yung masisikip po na daanan, like Eskinita po. Oo. Pagka talaga iskinita yan, mahirap-hirap talaga tayo dyan. Lalo dito sa Tondo, puro tayo iskinita rito, marami talaga sa atin, halos squatter talaga. Pero kaya meron tayong mga fire truck na ginagamit na maliliit. Pero talagang sobrang hirap lang din talaga pagka iskinita talaga yung pinapasok. Siyempre, sobrang silip eh. Mga fire truck ngayon, ang lalaki halos lahat talaga eh. Dahil nga ang problema natin dito, ang inaano nila, ang mga tao, pag naubos agad yung laman tubig eh. Siyempre pag mini, expect niya na yan, konti lang talaga laman niya. Ang bilis na maubos ng tubig, hawain ka pa ng tao. Diba? Eh yung habang nag-a-upload po, may mga na-encounter din po ba kayong problems? Ay yes, meron lalo sa mga tao, yung mga maagaw ng linya, yung mga agresibo, yung mga talagang di maiwasan yung mga tao, lalo na yung mga nagdadala ng emosyon. Siyempre, hyper lahat yan eh. Lahat yan galit, lahat yan natataranta. Isa yan sa mga problema natin. Pero sa ngayon, di na halos lahat ng tao ganun eh. Nakakaintindi na, unlike dati talaga. Ngayon, ang halos ang problema na lang din talaga natin yung sigip ng daan, sigip ng gagalawan. Like pag mga squatter talaga. Kahit magdagdag yung tanong, walang problema, sabi mo. Kahit 10 tanong, ako may ginagawa rin ako dito. Parang nalilibang din ako. Sabat po ba ang kagamitan ninyo sa pag-apula po ng kape? Sa grupo namin, masasabi ko sapat. Kasi itong grupo na to, medyo malaki-laki talaga to. Na private group eh. Marami kami, makita nyo man, mga sobra pa kami, may mga kailangan ng fire truck. Hindi naman sa pag-aayabang. Baga, syempre masasabi mo ko talaga kaya namin. Tapos may na-experience na po ba kayo, like yung pati po yung kasamahan nyo po, nadadamay natin sa sunog po, ganun po? Meron tayo dito. Netong huli lang, netong sa amin. Na-responded dito sa warehouse. Kung maalala nyo, yung may tumagal na 48 hours na halos sa sunog. Kung nabalitaan niya, ayun, yung isa sa kasamahan namin doon, siya sa inabot ng flashover. Yung tinatawag na bumugang ganun na apoy. Yung parang may chemical daw. Yeah. Pero ano yung pagsabog na yun, kasama sa pagsabog doon. Yung isang member namin inabot doon. Kung maalala nyo, kung natatandaan nyo or napanood nyo, isa sa mga 18 tao na saktan niya. Isang member lang namin inabot doon, yung konting balat. Pero hindi naman masyado malala. Talagang paso lang na parang second o first. Pero okay pa naman siya hanggang ngayon, buhay pa. Wala pang paulit. Ano po yung recommendation niyo po para po maiwasan po yung sunog? Siyempre, lagi tayo dyan. Mag-iingat. Natural lagi, pagka magluluto tayo, dapat bantayan talaga natin. Huwag natin iiwan. Yung mga saksakan, electric pan, bago malis, mas maganda talaga patay lahat ng nakasaksak yan. Kung hindi talaga kaya patayin buong, nangyari sa breaker, wag wala talaga may iwan, patay na. Pero kung hindi talaga may iwanan, kailangan na bukas. Make sure na yung may iwanan talaga, hindi ka na marami, hindi maloaded. Para safe tayo.
And then, syempre, dapat walang kandila, lalo pag may bata. Tapos yung mga, syempre, phosphor lighter, maganda yung mga dinapot ng bata dito. Ano lang po yung experience nyo po dun sa Sa Roma, itong, yung dalawa sen eh. Itong malaki-malaki yung, Ito po yung malaki-malaki. talaga kasi nga, yung mga truck doon na nauna, naramis konti, mga naupusan ng tubig ko. Ayun ang talagang pinakamahirap na maupusan ng tubig ko. Lalo syempre, yung lugar na yun, pag naumpisa na ng build ng traffic, tuloy-tuloy na kasi arte yun eh. Ang lahat ng dumadaan doon, puro truck. So pag na-traffic yun, yung responde doon, yung mga parating na truck, alas madedelay talaga. Kaya yung nangyari yan, unang mga dumating, nagkaubusan ng tubig. Bali yung mga inaantay namin parating, medyo na-traffic talaga. Kasi, habang hindi pa naayos yan ng mga traffic enforcer, talaga yung daan yan, magbi-build up. Umpisa-umpisa na, normal talaga nangyayari yan. Kaya yung unang problema talaga doon is yung batas supply. Wala nang tubig yung truck, kaya kailangan mag-atrasan. Sa sobrang laki ng upper na yun, lahat ng mga fire truck kailangan umusok. Pwede po magtanong kung ano Kahit po ilan. naging start po ng sunog po dun Yan, sa di Happy natin sasagot yan. Kasi ang talagang magbibigay ng ang kasagutan niya is yung arson, mga bepe. Di na sa amin. Ngayon, di rin agad yan na ilalabas kasi nga, anin pa ni investigan pa, matagal pa yan. Sa taga ganyan, ibig sabihin may sunog yan. That's last na po. Sige, Y- kahit may ilan pa. nabalitaan lang po kami may isa daw pong firefighters na parang sinaksak daw po ng isang resident. Saan lugar? Kasi yung mga sabi-sabi, iba hindi naman talaga eh. Totoo lang, wala. Dati may nangyayari nung uso pa panahon dati. Ngayon halos wala na talaga eh. Kung meron mang nangyayari eh, syempre, wala. Pag minalas ka talaga, mahalas ka pag nasaksa ka talaga. Kung mahalas mo baga, isang pa mo na sa uwi na talaga eh. Di lang sa mga apoy sa paglaban, syempre, yung magalit ng tao, di mo alam ba't kailangan pa nila gawin yun, di ba? Kaya ang tanong natin, ba't kailangan nyo gawin? Ba't nyo kailangan sa kayo bombero? Tumutulog din. Yan. Equipments mo, pwede niyo po i-introduce. Oh, sige, pwede naman. Mga oras ito, nagkaroon tayo ng verification dito sa may San Juan. Pero wala pa naman din tayong driver. Kaya ito, tinor ko muna sila sa isang truck natin dahil gusto din daw nila makita ito. Kaya nilibot ko na muna sila dito sa may engine natin dahil ito medyo maraming gamit to. Kaya ito yung mga pinakita rin natin sa explain ko at kung paano gamitin at kung ano ang tawag dito sa bawat isa rito. Simple explanation lang din naman yung ginawa natin dito. Hindi masyado komplikado sa kanila at naiintindihan nila ng konti. Tapos dito natanong din tayo kung gaano karami mga laman ng tubig natin dito. Ito, explain naman natin sa nila about isang truck natin dito. Tapos nung nag-positive na ito, meron na rin tayong paratingan dito na driver kaya nag-ayos na rin kami na ito. Okay lang. Sana Pwede matulong pong sa... bigyan lang po. Saktong-sakto, yung dumating na driver natin dito, pwede pang tanker talaga. Kaya ito na rin nilabas namin dahil medyo malayo-layo rin din itong tatakbuhan natin dahil sa San Juan tayo re-responding. Pagdating naman natin dito malapit sa packet ng tulay, nakikita na natin yung usok dito, medyo maliit na rin talaga. At in-expect na natin dito, wala na rin tayo abutan. Ito nga lang din talaga ang problema na ito kapag ganitong oras talaga rito, pagka pa-responde tayo sa mga ganito kalayong lugar, medyo matraffic dito sa bandang tatakbuhan natin pagka pa Santa Mesa tayo. Pag 2-3 naman natin, ito na makikita nyo yung nabutan natin, halos kontrolado na at wala na rin tayo makitang usok talaga rito. White smoke na, kaya alam nyo na kung ano yung nabutan natin dito. Pag 2-3 naman, bumaba na rin yung mga tropa natin para sumaysa pa. Kahit white smoke na yan, sisili pa rin yung mga tropa natin. Mabisa talaga yung mga tropa natin dito na mga responde. Mabilis talaga nila yung napula yung sunog dito. Kita nyo naman din, bago pala lumapit, talagang dami na napaglatag dito at ang dami na rin talaga lumalaban. Sa malaking thumbs up na naman to para sa inyo mga tropa natin na bombero. Napakamabisa nyo talaga. Kita nyo naman dito na like material na susunog at mabilis nila talaga yung napula. At dahil sa kontrolado na ng mga tropa to at hindi na rin lalaki ito, di na rin tumagal mga tropa natin dito na sumili. Pabalik na rin sila agad sa truck natin. Matik to, wala na latag-latag din to at di na rin magbababa ng linya to dahil di naman na nila kailangan. Dahil sa okay na lang, kitang-kita naman din natin kaya magpapalit na rin sila rito ng mga suot nila. Makikita yung dami pang dumating dito ng mga iba pang fire truck. Marami talaga rin responder rito. Maganda-ganda pa nga yung person natin dito dahil siguro marami rin na
traffic sa kanila rito. Hindi na rin pala tayo nagbigay ng supply dito. Gawa nga ng isang linya rito. Meron daw hydrant doon. Kaya hindi namingi dito sa side namin. Kaya ito, tamang antay na lang din tayo na ito mga pagwanan. Kung pag nag-atrasa rin yung mga ibang tropa. Habang nag-aantay tayo, ito, tamang pa-picture muna yung mga loader natin dito na nakakilala sa atin. Sa ibang tropa natin na mga kapwa din natin na bombero na lagi nakasuporta sa atin. Kaya big tango sa inyo mga loader. Nung nakapag-atrasa na yung mga ibang tropa natin, ito, nakapagwanay na rin tayo rito. Mapapansin nyo, medyo madilim-dilim na rin talaga yung langit dito dahil sa ginabi na rin tayo. Sa sobrang dami ng mga matras din dito sa likod natin. Mga TikTok, pag ganitong oras talaga sa lugar na to, medyo matatraffic tayo pa uwi. Kaya makikita nyo, gagabihin na tayo halos nito. Halos matulog na rin ako nito sa may likod na truck namin nung pauwi kami. Lapat pa na may likod ko rito sa may likod ng pump namin na to. Kaya ito, nakahiga tayo ng matiwasay rito at masarap talaga umigahan nito. Tapos makikita mo, puro stars pa. Kaya antokin ka talaga nito sa tan. Sabihin na natin na pipikit talaga tayo ng mga oras na yun. Pero mabisa rin talaga sa sobrang sarap din na pagkakahiga ko. At sobrang traffic din talaga. Kaya talaga napapapikit talaga ako ng matindi. Nung pauwi na kami nito, nagkaroon din tayo ng alarma rito sa may Pasig. Pero di na muna kami tumuloy dahil medyo malayo at traffic din talaga. Ito, saktong-sakto, naligo lang ako. Tapos biglang tatakbo rin pala kami nito. Kaya mabilis din tayo bumalik agad sa mabilisan ligo na naman ang ginawa natin dito kasi tatakbo na naman daw tayo. Kaya ito, bumalik agad tayo na ko para tumakbo. Saktong-sakto, gutom na rin tayo nito. Pero wala tayong magagawa kundi responde ulit. Sobrang laki rin talaga nagaganap na sunog dun ngayon sa may Pasig. Maabot din ng third alarm. Kaya ito, alpha tanker na rin dinala namin dito. Mga TikTok, pag ganun kalayuan yung mga tatakbuhin natin sa medyo malakas, tanker talaga yung nilalabas namin. Pero ito nga lang din talaga, sinasabi ko kanina, medyo matraffic talaga. Yung dinaanan namin kanina, halos yun lang din yung dinaanan namin dito sa responde namin. Kaya talaga matraffic na neto. Kitang-kita nyo naman din na sumasalubong namin dahil sa sobrang kailangan na talaga. Ispoling ko na rin kayo agad sa responde namin na to at wala din talaga tayo nagawa dito. Hindi rin tayo nakalaban at hindi rin tayo umabot sa may loob nito. Makikita nyo mamaya, explain ko kung bakit di tayo umabot. May mga madadaanan naman din tayo na maluwag na dadaanan na tuloy-tuloy. Kaso pagdating na naman sa mga bawat kanto nito, talaga meron na nabibuild up na traffic. Okay, ganito nakikita mo puro pula talaga. Sasakit talaga mata mo sa traffic. Pag ganyan nakikita mo, wala talaga tayo magagawa. Kundi ito, mag-aantay tayo na maluwag-luwag at bumuka-buka yung mga sakit sa harap natin. Wala talaga, inabot tayo ng traffic nito. Halos ilang oras din tayo sa biyahe natin. Tapos pagdating pa rito sa pinuntahan namin, ito yung manggahan, daanan pa natin. Ito, ganito kasi. Yung mga nasundan namin na partak, sila lang yung kakasya rito. Pero yung tanker, hindi talaga ubra. Makikita nyo, dito dapat tayo papasok. Kaso, ang dami nakaparada sa sakyan. Hindi talaga ubra pagka pinasok natin. Mismo enforcer na rin nagsasabi na hindi ubra tong truck natin dito dahil may iipit daw to at masikip daw sa daan na to. Sa kahit sa ibang dadaanan din daw natin dito, di daw talaga ubra to dahil ito yung napasok natin. Dito lang talaga tayo mahirap. Sa bawat pagtanungan namin sa bawat kanto na tao, nga lang, dito tayo naturo. Pang maliliit na truck lang yung pwede rito. Kaya eto, obligado talaga tayo matras ulit. Palabas na ulit tayo neto at napagtalong-talong tayo saan pwede naman. Kaso on the way na paghanap natin ng dadaanan, bigla nag-under control. Kaya eto, pawanay na lang din kami neto. Kaya pasensya na mga lodi, wala. Minsan talaga nangyayari mga ganito sitwasyon. Pag hindi talaga tayo kakasya, di na natin ipipigil. Wala, doon tayo naturo. Tas may sinundan din tayo. Di rin talaga umabra doon sa dinaanan nila yung truck natin. Kaya eto, wanay na lang kami neto. Pag home base natin, nagkainan lang din kami neto, mabilis. Medyo natagtag lang din talaga tayo sa biyahe na to dahil medyo mahaba-haba yung naabot natin sa mga likod natin dito. Eto, nakita nyo, nagkakainan na kami neto. Busog na naman ang mga beep-beep. Mali dito na rin tatapusin ang video natin na to. Lagi kong papaalala sa inyo na 10-0. Keep safe, everyone.